Ipakita natin na ikaw ay positibo sa HIV. Happy birthday to me. Ay, babe, sintas. Ay, ako na. Sigurado ka? Swerte ko talaga kay babe. Swerte ako. Ito Natali kong mahigpit to, pero may kapalit to. Wait, babe. Anong kapalit yan, ha? Yakapin mo kung mahigpit. Yakap lang pala eh. Bango-bango mo naman. Sobrang higpit naman nun. Para hindi ka mapunta sa iba. Sa akin ka lang. Aray ko naman, babe. Babe, ngayong araw na to, gagawin kong pinaka-importanting bagay sa buhay ko. Malalaman na ni Mama kung anong tunay na ako. Ha? Ako ba na? Pag... Bango mo naman. Ay! Ma! Oh, anak. Flowers po. Ba? Tara, pasok. Ma, may gusto po akong ipagtapat sa inyo. Ano yun, anak? Bakit, anak? May nararamdaman ka ba? Tungkol po sa pagkatao ko. Kasi ma, alam mo yun, nung bata pa ako, talagang kakaiba eh. Iba yung nararamdaman ko. Ibang-iba talaga sa typical na lalaki na eh. Diyos ko naman, anak. Tungkol sa sexualidad mo. Opo, ma. Alam ko na yan. Matagal ko nang alam yan. Bata ka pa. Ay, mas, si Chris pala. Boyfriend ko po. Mario Sepsantis, ang Panginoon ko na. Isa-isa lang naman ang revelasyon, anak. Ayoko na itong kape. Kuha mo na lang kami ng tubig. Sige po. Sige. May sandali lang. Kuha ng tubig si Mama. Ibalik ko na rin po ito. Mahal mo ba talaga ang anak ko? Opo. Bata pa lang yan, alam ko ng sexualidad niya. Pero umaasa pa rin ako na sana maging lalaki siya sa bandang huli. Mukhang sigurado na po siya sa pagkatao niya. Dahil nandyan ka. Eh paano kung wala ka na? Baka maging lalaki siya ulit. Hindi po siya lalaki. Kung talagang mahal mo ang anak ko, sisiguraduhin mong bibigyan mo siya ng normal na buhay. Yung lalaki sa babae, hindi lalaki sa lalaki. Nagmamahalan po kami ni Marcos. Let's say pagmamahalan niya. Hindi ko matatanggap na ang sarili kong anak ay isang bakla. Ikaw ba? Tanggap na ng pamilya mo na bakla ka? Hindi ko pa po nasasabi sa kanila. Kita mo na, ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi mo masabi kasi, alam mong hindi ka tanggap-tanggap sa atin ang pagiging bakla. Alam mong hindi maganda ang pagiging bakla. Sige, sabihin mo sa akin. Paano kayo kakasal? Paano kung magkakaroon ng apo? Paano kayo magsasama? Umalis ka na, umiwas ka. Kung talagang mahal niyo si Marcos, tatanggapin mo kung sino siya. Tatanggapin mo kung sino ang mahal niya. Huwag na huwag mong husgahan ang pagiging ina ko. Lalaki ko siyang iniluwal at lalaki siyang mamamatay. Umalis ka na.
Umalis ka na. Dali mo to. Matubig niyo po. Ay, salamat anak. Si Chris po. Saan pumunta? Anak, wala na si Chris. Hindi siya babalik. Pinalis niyo si Chris, Nay? Akala ko ba tanggap niyo ako? Akala ko tanggap niyo kami. Tanggap naman kita, anak eh. Pero magiging normal ka din, magiging lalaki ka ulit. Pabayaan mo na siya. Alam mo, may mahahanap ka rin na babae na mamahalin mo. Magkakaroon kayo ng pamilya, mabubuhay ka rin ng normal. Akala ko naintindihan niyo ako, Nay. Mahal ko si Chris. Anak, lalaki ka. Lalaki. Hindi ka bakla. Ha? Nay, buong buhay ko, nakasama kayo, tinatago ko itong nararamdaman ko. Hirap na ako, Nay. Hirap na ako magtago. Hindi niyo alam kung gaano kahirap. Kung itong nararamdaman ko, hindi niyo matanggap, aalis na lang ako sa pamamahay na to. Kasi itakwin niyo kung ano yung pagkatao ko. Anak! Marcos! Marcos, bumalik ka dito! Chris? Umuwi ka na bago pa magalit yung nanay mo. Hindi na ako uwi sa amin. Nagsasabi mo? Chris, mahal kita. Mahal na mahal kita. Kung hindi niya tayo kayang tanggapin, hindi niya rin ako kayang tanggapin bilang anak niya. Dito muna ako hanggang sa ma-realize niya na ito talaga ako. Ito yung pagkatao ko. At malaman niya na tayo. At matanggap niya tayo sa tamang panahon. Pero sa ngayon, ikaw muna pinili ko. Ito na ang breakfast. Aga-aga, cellphone agad. Work kasi to. Work pero nakangiti ka. Sarap naman yan. Eh, prito lang yan. Ano masarap dyan? Kumain ka na. Mamaya pala gagabihin ako, di ba? Lagi naman. Uy, nagtatampo. Hindi naman sa nagtatampo. Pero, lagi ka nalang closing. Tapos sa umaga, papasok ka na kaagad. Eh, wala na akong kasama dito sa condo. Ano talaga, nagtatrabaho eh. Pero, gagabihin talaga ako kasi pupunta pa ako sa Lamay. Lamay? Kaya alam mo si Rodel, yung kasama ko sa trabaho, yung tinatawag mong Delia, HIV daw. Pero, confidential. So, bawal yung makaalam. Alam mo, babe, gusto ko magpatingin pero natatakot ako eh. Ako, ayoko, nakakatakot, no? Ang sabi daw nila, para makaiwas ka, kung faithful ka daw sa partner mo. Ang tanong, faithful ka ba? Oo naman. Ako pa. Sure ka dyan, ha? Siguraduhin mo lang. Kumain tayo, malalate na ako. Subo na lang. Ubusin mo na to, ha? Sige. Love you, babe. Nagkakamali tayo pero pwede tayong bumawi.
Ito ang mga dahilan kung bakit kita mahal, Marcos. Mahal kita kasi tanggap mo ako. Mahal kita kasi ikaw lang nakakaintindi sa akin. Mahal kita kasi tanggap ko ang buong ikaw. Mahal kita kasi mahal kita. Mahal kita kasi ikaw ang para sa akin. Kailangan mo to? Happy second anniversary, babe. Mahal kita. Sobrang sweet mo, babe. Ano ba yung mga pinagsusulat mo? Basahin mo. Mahal kita kasi... Babe? Okay ka lang? Babe! Babe! Marcos! Babe! Tulong! Tulong! Marcos, gising ka na. Ilang araw na lang, birthday mo na. Bibilang kitang cake tsaka lobo. Kaya gumising ka na, please. Kayo ba ang kapatid ng pasyente? Friend po. Ano ho? Boyfriend ko po siya. Anyway, nagkaroon na kami ng series of tests sa pasyente. Kaya sa ngayon ay inaalam namin kung ano ang cause ng sakit niya. Sudden kasi yung panghihina na may kasamang lagnat at pagsusuka. Kaya hindi pa kami sigurado kung anong sakit hanggat hindi nagagawa yung mga tests. Sana malaman na natin. And one thing more, faithful ba kayo sa isa't isa? Doc? I mean, you guys are together, tama? Opo. Isa kasi sa mga ini-encourage na maaring gawing test ang malaman kung positibo siya sa HIV. Kaya naitanong ko kung faithful kayo sa isa't isa or kung protected yung mga sexual encounters ninyo. Ano, Doc eh? Pwede ka naman magpa-test eh, para malaman mo ang status mo. Importante kasi yung magpa-test. Pero hindi namin niya magawa sa isang tao ang pag-test without consent, kaya ikaw, it's up to you kung gusto mong malaman ang status mo. Hindi na, Doc. Wala naman siguro akong HIV. Stress lang siguro siya sa trabaho, kaya biglang humina. Anyway, asan yung pamilya ng pasyente? Wala pa po. So ganito na lang, babalik na lang ako mamaya, ha? Ano nangyari sa anak ko? Anong ginagawa mo dito? Sino nagsabi sa'yo pwede pumunta dito? Akala ko ba alagaan mo siya? Ano nangyari sa anak ko? Bakit pinayagan ko pa kasi kayo magsama? Bakit hindi ko kayo pinigilan noon pa? Lumayo ka sa anak ko. Lumayo! Wag na wag mong mahahawakan ang anak ko. Marcos!